Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ay narito po ang inyong abang lingkod para po magbahagi ng salita. At ito po ay ating pagbubulay-bulayan sa umaga po ito. Magandang umaga po. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. At bago po tayo tumungo sa mensahe ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakatatalos ng lahat ng aming mga ginagawa, ang laman ng isipan namin, ang mga nagawa namin. Panginoon, tunay nga po na hindi po nakakaila sa inyong lahat. At sa umaga pong ito, patuloy na nawa, ikaw ang siyang mapapurihan at maluwalhati at akin pong isinusuko sa inyong paanan, aking kaisipan, emosyon, at ang kalooban ko. Hindi po ang kalooban ko ang siyang maganap sa umagang ito, kung hindi po ang inyo pong kalooban. Salamat po, Ama. Hinihiling ko po, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, ang inyo pong pagsama sa akin sa umagang ito. At wala po akong ibang hinahangat kung hindi po ang kayo ay mapapurihan at maluwalhati. Salamat po, Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. At hallelujah. Muli tayo po ay magkakasama para po magbulay-bulay ng kanyang salita. At ang salita na atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay matatagpuan natin sa Colossus chapter 3 verse 16. Alright. Colossus chapter 3 verse 16. Ang nakasaad po dito ay ganito. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Purihan ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang tema po ng mensahe na ito ay paano po natin ma-accept or how can we feed ourselves on the Word of God. Paano po natin i-feed o paano natin mabibigyan ang ating mga sarili ng ika nga po ay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen. So, ang salita po na tinutukoy dito kung atin pong iisipin ay ang ating Panginoong Hesukristo na siya pong nakasaad sa John chapter 1 verses 1 to 3. Siya po yung salita. Si Jesus ang salita. Siya yung naging tao. Kasama na ng Diyos. Yan nga pong nakasaad dito. Kaya basahin po natin. John chapter 1 verses 1 to 3. Sabi po sa pasimula pa'y naroon ng salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. So, ibig pong sabihin dito, ang tinutukoy po ay ang ating Panginoong Hesukristo na siya po yung salita. Ngayon, sinabi po ni Pablo dito na sabi dito, itanim natin sa ating mga isip. Sa ating mga isip, yung salita.
At ang salita po kasi ay naangkop sa mga salita na binitawan ng ating Panginoong Hesukristo noong siya ay nandito pa sa mundo. Ngayon, paano po nating matatanggap ang salita na sinabi po dito ni Pablo na yung salita ni Kristo ay itanim, yung salita ni Kristo itanim na mabuti sa ating isipan. Okay. Nung tinanggap po natin ang salita, narinig natin yung salita. Amen? Narinig natin yung salita. Ang salita na naipahayag. Narinig natin, tinanggap natin, at ika nga ay nagduel sa ating mga puso. Nabuhay sa ating mga puso. At ngayon nga, dahil ang salita na yan, na narinig natin, tinanggap natin, ay nagdudwell ngayon sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Ngayon naman, dahil tinanggap natin at nagdudwell ngayon siya sa buhay natin, ito ngayon nagsisilbing lakas natin bilang isang mananampalataya kung papaanong tayo ay mamuhay sa mundong ito. Now that the word is in our hearts, siya ngayon, ang salita ngayon, ay nagdudwell sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Siyempre, ito ang nakapagpabago sa takbo ng buhay natin. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 8, malapit sa atin ang salita. Amen? Sabi po, Romans chapter 10 verse 8, basahin po muna natin sandali. Okay. Sabi po, sa Romans 10:8, dali lang po ang ngunit, itong sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi, at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Sabi pong sabihin, dito ni Pablo, na yung salita na kanilang ipinangaral ay nasa ating mga puso, malapit lang. Amen? Kasi sa Bible, ito yung kanyang mga salita. Ang nakasaad sa Biblia, ang kanyang mga salita. At ito ang nagpapaalala sa atin kung ano ang ating kalalagayan. Ito din ang nagpapaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin para itama ang ating landasin habang tayo ay tumatakbo pa sa mundong ibabaw. Kung paano tayo mabuhay at kung paano nating maisapamuhay ang salita. Narito po yan sa Biblia. Kailangan basahin po natin ang Biblia dahil ito ang salita ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart. Ang salita daw po ay nakatago sa ating mga puso that I might not sin against you. Para hindi din po tayo magkasala sa Diyos. Para hindi tayo magkasala sa Panginoon. Para hindi tayo magkasala sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang salita na yan ang siyang nakatago sa ating mga puso. Kaya naman, sinabi ni Pablo, na ilagay natin sa ating mga isip. Ilagay natin mabuti sa ating mga isip. Kaya nga sinabi sa Joshua 1:8, yung salita na yan ay pagbulay-bulayin natin at gaganda ang ating buhay. Pagpapalain tayo at gayon din habang tayo ay tumatakbo sa mundong ibabaw, tayo ay pagpapalain at hahaba ang ating mga buhay. So ang salitang ito na tinutukoy po dito ni Pablo, ang siyang direksyon natin habang tayo ay nasa mundong ibabaw. Pangalawa, ang salita, ngayon natanggap na natin, narinig natin so tinanggap natin. Yung salita naman ngayon ay dapat nating basahin. Read the word. Amen? Read the word with our own eyes and understanding.
Mabulay-bulay natin. Sabi nga, tama yung sinabi ko nga po kanina, Joshua 1:8 na. Pagbulay-bulayin natin. Basahin natin ang salita. At ito nga po ay nakalagay sa Bible. Habang binabasa po natin ang Biblia, nangungusap po sa atin ang Panginoon. At sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng Biblia, marami tayong nga po, yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, mauunawaan po natin yan sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa Biblia. Kung hindi po tayo magkukulang sa pagbabasa po ng salita ng Diyos, ng Biblia, sa mga bagay na hindi natin maintindihan, pwede nating tanuhin ng Diyos na, Lord, paliwanag mo nga po ito sa akin ng mas malalim. Ganyan po yung ginagawa ko pagka nagpipray ako at nagbabasa, nagme-meditate ako ng salita ng Panginoon. Hinihingi ko, Lord, ano pa ibig sabihin nito? Paunawan niyo nga po ito sa akin. Amen? At ipapaunawa po sa inyo ng Diyos. Kasi ang salita po ay buhay. Amen po? Ang salita ay buhay at nagdudwell sa ating mga puso. Dahil ang salita ay nananahan ngayon sa ating mga buhay. Kaya ang salita na yan, ang siyang nagbibigay sa atin ng pangunawa at pagkaunawa hinggil sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. At dito naliliwanagan po tayo dahil sa salita na yan. Dahil sa mga bagay na hindi natin nauunawaan, pinapaunawa po sa atin ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay nagme-meditate, nagbabasa ng salita ng Bible, papaunawa po sa atin ng Panginoon ang nais niyang ipabatid sa atin. Gayun din po, ang salita hindi lang basta natin tinanggap, hindi lang basta natin narinig, hindi lang basta natin nga po ay binabasa. Kailangan din po nating mag-research. Amen? Ano pa ba ang ibig sabihin ng salita? Ano pa ba kapag may mensahe po tayo na pinagbubulay-bulay, katulad po pag nagdi-devotion tayo, pinapaunawa po sa kailangan din po maghanap tayo ng mga bagay para nang sa ganon ay mas madali nating mauunawaan ang nais ipabatid sa atin ng Diyos. Napakabuti nga po ng Diyos eh. Tayo, hindi man po tayo expert sa Biblia. Hindi man po tayo mataas ang katungkulan o parang isang abogado, o doktor o ano pa man ang tinapos sa sekular. Amen? Pero makikita po natin mga abogado o inhinyero man o kung ano man ang tinapos nila, hindi po nila maintindihan ng Biblia. Kasi ang tanging nagtuturo lamang po sa Biblia ay ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu na yan na nasa sa atin, na siyang nananahan ngayon sa atin. Remember po, tayo po ang templo ng Espiritu ng Diyos. Ang kanyang mga anak, ang sino mang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ang siyang pinananahanan ng Espiritu ng Panginoon. God is dwelling in us. The Spirit of God is in us. Amen? Kaya binigay po niya sa atin ang Espiritu na ito para maunawaan po natin ang mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan. At ipapaunawa po natin, maging sa papanalangin nga po natin, sa pagpipray natin, hindi po natin alam kung paano manalangin at ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagtuturo at nagturo sa atin kung paano manalangin. Ganun din po, sa pagsisearch natin, sa pagsasaliksik natin ng kanyang salita, siya pa rin po ang magtuturo sa atin ng mga bagay na nais nating maunawaan at malaman. Kung kailangan po natin ng deeper insights o kailangan nating maunawaan pa ng mas malalim ang mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon, tandaan po natin,
Huwag tayong magatubili na tumawag at magsabi sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang Espiritu. Dahil ang Espiritu ng Diyos na nasa sa atin, ang siyang maghahayag ng mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan. Amen? So, ay na po, tinanggap natin, narinig natin ang salita. Amen? At nag-dwell sa buhay natin, nilagay natin sa ating mga puso, nilagay natin sa ating kaisipan ang salita, ang mensahe, o ang nais na parating ng Panginoon. Tinanggap natin yun. Narinig natin, tinanggap natin, at nagbabasa na tayo ngayon ng salita. Binabasa na natin ang salita ng Diyos, binubulay-bulay na natin ito. Amen? So, nag-search na tayo, nagre-research na tayo. So, Lord, ano po ba ang nais mo pong ipahiwatig dito? Ano po itong mensahe na to? Amen? Kailangan, pag nagre-research tayo, hindi lang po isang Biblia ang ating pong pinagbabasihan. May Tagalog, may English, amen? At meron din pa pong ibang mga concordance o dictionary para po malaman natin ang kahulugan. Ganyan po ang nagre-research. Inuunawa natin, iniintindi natin kung ano po ang naisiparating sa atin ng Panginoon. Sabi nga niya rito, tanim ninyong mabuti sa inyong isip, magpaalalahanan kayo. Nagpapaalala din po ito sa atin na kailangan nating magsaliksik. Amen? At kailangan din po nating ituro sa mga miyembro at sa mga nasasakupan natin. Ang mga bagay na ito nang sa ganun po, matutunan din po nila kung paano magsaliksik. Matutunan din po nila kung paano magbulay-bulay. Matutunan din po nila kung paano gamitin ang salita. Amen. At gayon din po, kailangan din po nating paalam sa kanila ng Banal na Espiritu Santo na siyang nananahan sa atin. Ay kailangan natin para turuan tayo. God is teaching us. Amen. Everything. Tayo wala nga tayong alam. Hindi nga natin alam kung anong mangyayari tomorrow. Bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari itong maghapon na to. Kaya po, wala pong ibang nakakaalam kung hindi ang Diyos. Kaya dapat nagsasaliksik po tayo. Amen? Kung ano yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. Well, pwede naman po siguro tayong magtanong doon sa mga spiritual leaders, doon sa mga mas matataas ang kanilang spirituality, doon sa mga teachers ng ika nga po ay na may mga kaalaman kung meron po tayong hindi nauunawaan. Ang mahalaga po dito ay ginanap natin ang dapat nating gampanin para maunawaan natin. Amen? Ang salita. So, pwede din po nating ika nga po ay ipabatid kung meron tayong Bible study, kung meron po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos, pwede po na tayong magtanong sa mga spiritual leaders natin, sa mga pastors, ng mga bagay na hindi po natin nauunawaan hinggil po sa salita. Kapag may mensahe po sa atin, tayo po ay nagre-research, nagsasaliksik po tayo para maunawaan po natin ang nais na iparating sa atin ng Panginoon. Now, natanggap na natin, amen, yung salita. Nilagay natin sa puso, sa isip, nagbulay-bulay tayo. Okay? Nakapagbabasa na tayo ng Biblia, nagre-research na tayo, nagsasaliksik na tayo. Amen? Ayun yung salita, dapat mag-reflect sa buhay mo. Ano ang sinasabi ng Biblia? Okay? If you are in Christ, you are a new creation. Ibig sabihin ito na nawala na, nabago na ang takbo ng buhay mo. Dahil sa salita, ito ang nakapagpabago sa buhay mo. Binago ng salita ang lumang mong pagkatao.
sa pagsasaliksik mo, nabago ngayon ang takbo ng buhay mo. Okay? At sa pagsasaliksik mo din, ang salita pala, ang siyang nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan. Sa anumang problema, ang salita ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya lang sinabi ng Panginoong Hesukristo, peace. Amen? Sabi ng Panginoong Hesukristo, lumapit ka sa akin. Tayong lahat na nabibigatan. At dalhin mo ang pamatok. Amen? Dahil ang sabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ang kapayapaan ng mundong ito, kung hindi ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang salita ngayon na ating pong pinag-aaralan o pinagbubulay-bulay ay dapat mag-reflect o makita sa atin, sa ating mga buhay. Kung tayo nga ay tunay na nagsasaliksik ng salita ng Diyos, dapat tayo ay pinalaya na. Nakikita na sa atin ang kagandahan ng salita. Anong ibig sabihin nito? Kasad sa Bible, sa John chapter 8, sabi na kapag kayo ay pinalaya na ng anak, tunay nga kayo ay malaya na. Saan tayo malaya? Malaya na tayo sa kasalanan. Malaya na tayo na dahil tayo pinatawad na. Romans chapter 8. Amen? Tayo pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. 1 Corinthians 6, chapter 6 tayo ngayon ay templo na ng Espiritu Santo. Amen? Dahil tayo ay templo ng Espiritu Santo, ngayon, ang kabanalan ay nasa atin na. Kaya dapat ngayon, tayo ay mamuhay. Dapat tayo ay namumuhay na ayon sa salita at aral ng Panginoong Hesukristo. Dahil pangako niya yan. Amen? Kapag tayo ay namumuhay sa kanyang salita, John chapter 8 verse 31 o 51, kailan may di makararanas ng kamatayan. Amen? Tayo ay pinabanal sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan din ng salita, tayo ay pinalaya. Amen? Sa pamamagitan ng salita, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At sa pamamagitan din ng salita, tayo ay naging anak ng Diyos at tagapagmana. Kaya mga kapatid, ang salita, ang kahalagahan ng salita na ating pinag-aaralan at sinabi ni Pablo. Amen. Tayo ay magalak. Tayo ngayon ay umawit ng mga salmo, himno. Amen? Dahil sa kagalakan, dahil ikaw ay ligtas na. Dapat mag-reflect yon sa buhay mo. Dapat nakikita na ikaw nga ay merong joy. Ikaw nga ay tunay na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Ikaw nga ay tunay na makikita na sa iyong kaanyuhan, ang kagalakan at kapayapaan. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:16, 18, 19, 17, and 18, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Amen? Huwag na tayong ay nababalisa, nababagabag, o namumroblema sa mga bagay na hindi naman natin dapat problemahin. Kasi binigay na sa atin ng Panginoon ang po ay kapayapaan na kaugnay ng kaligtasan. Kaya nga hindi na dapat tayo yung mga pagsubok, mga lalahanin sa buhay, mga problema na hindi natin dapat dinadala sa buhay natin. Dapat wala na ito. Dahil tayo nga ay pinalaya na, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita. Amen? Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, amen, yung mga pagsubok na yan, lahat ay dumanas. Dinanas ng kahit sino ang siya ay subukin. Amen? Pero, sabi sa Bible, tapat ang Diyos.
at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kita mo? Sa mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, Diyos pa rin ang siyang magbibigay sa atin ng kalutasan. Kaya't ano pang hilingin mo? Amen? Gagawin mo na lang sa salitang narinig mo, tinanggap mo sa buhay mo. Amen? Magbasa ka ng Bible. I-research mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Mag-reflect sa buhay mo ang salita. Amen? At dapat, lagi nating alalahanin ang salita. Ang salita na nasa sa ating puso, ang salita na nananahan sa ating mga buhay. Ang salita na siyang nagbigay sa atin ng kapayapaan, ang salita na siyang nagbigay sa atin ng mga pangako, dapat nating panghawakan. Sinabi niyang hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, hindi ka nga niya iiwan. Amen? Sabi sa Psalms 91, ang sino man. Okay? Sabi niya po rito sa awit. Sign po natin ito. Sandali. Sabi po niya, awit 91, verse 14. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Yan po yung salita. Amen? Yan po ang salita na dapat nating panghawakan. Tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Ang salita ay nananahan ngayon, nagdudwell sa buhay mo ngayon. Ikaw ang templo ng Espiritu ng Diyos. Ang salita na siyang nagbigay sa atin, tinanggap mo. Basahin natin ang Biblia at na makikita mo na ang salita, ang patunay na totoo. Walang sino man na naging totoo sa buhay natin, kundi ang Diyos. Ang salita na siyang tinanggap natin, narinig natin, nagbubulay-bulay natin, basahin natin ang salita. Dapat nagre-reflect sa buhay natin yan at ipapaalala sa atin ng Banal na Espiritu Santo na kung hindi dahil sa salita, di natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya, commit everything to God. Lahat-lahat ng nasa sayo, wala tayong pag-aari sa mundong ibabaw. Ang lahat ng yan, pasalamat ka, awitan mo ang Panginoon, purihin mo ang Diyos, purihin mo ang salita na siyang nagbigay sa atin ng buhay. Pagbulay-bulayin natin ang salita. Huwag nating aalisin sa ating puso at isipan ang ginawa ng Panginoon para mabago ang buhay natin. Magkaroon tayo ng magandang relasyon, mapayapang buhay, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. At ang pangako ng Panginoon, pangako ng Panginoong Jesucristo, ang pangako ng Diyos, ay dapat nating alalahanin at panghawakan ang salita. Kaya nawa mga kapatid, sa umagang ito, yung ating pong pinag-aralan, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoong Jesucristo, purihin ang Ama, purihin ang Banal na Espiritu Santo sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Ama Diyos na makapangyarihan sa iyo. Pinupuri ka namin, Lord Jesus. Holy Spirit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa ginawa mo po sa buhay namin. At sa umagang ito, napaalala mo sa amin na kailanman ay tunay nga na hindi namin dapat makalimutan ang iyong salita. Tunay nga ang salitang ito ang siyang nagbigay sa amin, Father God. Una, ang pagtanggap namin sa inyo, kinilala mo kami bilang anak. At kasama ng Panginoong Jesucristo na tagapagmana, binigay mo sa amin ang buhay na walang hanggan.
At tunay nga po, Ama, salamat. Salamat na patuloy na ang salita na siyang nananahan sa aming mga buhay, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan para mapagtagumpayan namin habang kami nasa mundong ibabaw ang mga pagsubok na aming nararanasan. Salamat po, Father God. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakasama namin sa pakikinig na pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Sa buong maghapon, maluwalhati ka at mapapurihan. Salamat po, ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen, amen, and amen. God bless you.